Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Provincial government ng Isabela nakipagkasundo sa mga kooperatiba sa lalawigan para matulungan sa pagbebenta ng mga produkto ang mga ito. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Nakitinulag ti provincial government ti Isabela kadagiti kooperatiba ken asosasyon iti probinsya tapno matulungan iti panangilako kadagiti produktuda. Babaon ti Isabela Recovery Initiatives to Support Enterprise yung I-RISE Task Force na pirmaan ti Memorandum of Agreement ngayong dauluan ni Governor Rodito Albano III kaspasot ti selebrasyon ti Cooperative Month ita abulan. Ganda ti dayto nga addang ti provincial government ang masulbar dagiti parikot dagiti asosasyon ken kooperatiba iti panangilako kadagiti produktuda babaon iti panang sigurado ti ready market para kadagitoy. Sumagmamano kadagiti produkto agatangan ti provincial government iti nangat-ngato agatad kadagiti locally made lemongrass herbal soap, dairy products, dagiti bamboo products, banana chips, woven rattan bags, ken tinalatak agency. Agserbi ti provincial government kasrangtay para kadagiti Isabeleño farmers tapno mailako dagiti raw produce da kas kuma dagiti natnateng, turmeric, ken calamansi, kadagiti kooperatiba ken asosasyon. Manipud Tuguegarao City dahito ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City. Rehiyon Cordillera nakapagtala ng average na 12 bagong kaso ng HIV/AIDS. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Agnagot sa kapulok at duwa baro kaso ti HIV/AIDS ti average nga milislista ti Department of Health Cordillera tunggal bulan dito yung rehiyon. Sigon ni Darwin Babon, Regional Coordinator ti Sexually Transmitted Infections HIV Prevention Program iti DOA-CAR, nagiti most affected ngayon dito Cordillera kay Baguio City, La Trinidad, Canitogon, Benguet, Bangged, Abra, Kentabuk City, Kalinga. 80 at may 1% ti munisipyo kan syudad ti nakalistan ti kaso ti HIV/AIDS. Panggap da ito ay agtultuloy tapila ti DOH-CAR iti publiko, partikular kadigiti sexually active a regular nga agpa-HIV test, kadigiti testing centers tapno nasapsapa madoktalan no nakuptan ti HIV, tapno dagos nga may pasidong ti treatment tapno bumaba ti viral load ken saanan a makaakar. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar, nang ipatabag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Kapulisan sa San Miguel, Catanduanes mas pinag-iigting ang pakikipag-ugnayan sa mga kabataan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Mas lalong pigpapatibay kan mga kapulisan in San Miguel Municipal Police Station sa probinsya nin Catanduanes an sa indang koneksyon sa jóvenes sa paagi kan regular na pakikipagdialogo sa mga ini, partikular na sa mga estudyante kan Mabato Development High School. Obheto subuot kan PNP na makapagtaonin kaaraman sa mga kaakian mapadapit sa indang karapatan magboto asin ang mga kaiguhan girumdumon sa pagpili nin kandidato sa nagpaparaning barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Susog sa San Miguel PNP, ipinaliwanag ninda sa mga kaakian na ang pagboto nagpapahiling nin pakikisumaro sa paghangad nin marahay na futuro bako sana sa pansadiri kundi para sa kagabsan. Pigpagirumdum pa kan mga nasabing kapulisan na maging mapagmatsyag sagkod maging alisto sa pagboto kan lideres na marepresentar sa futuro sagkod karahayan kan banwaan. Sa huri, inengganyerman kan PNP na makipagtabangan sanaan mga kaakian sa mga programa kan kapulisan, partikular na sa programang kontra illegal na droga, terorismo, asin dawa anong klase nin kriminalidad. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 8.7 million pesos na livelihood grant iginawad ng Dole Region 7 sa mga magulang ng profiled child laborers sa Negros Oriental. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Gatusan ka mga ginikanan sa mga profiled child laborers sa Negros Oriental ang nakadawat og livelihood grant gikan sa Department of Labor and Employment diri sa Rehiyon 7. Tukabat sa 421 ka mga benepisyaryo nga gikan sa lungsod sa Ayungon, La Libertad, Siaton, Basay, Santa Catalina, Bindoy, Tayasan ug Manhuyod ingon man sa syudad sa Gihulngan, Bayawan, Bais ug Tanhay ang nakadawat sa ilang tagsa-tagsa ka livelihood grant nga dunay kinatibuk ang kantidad nga mokabat sa 8.7 milyones ka pesos. Ang gipili nga mga panginabuhian sa mga benepisyaryo mao ang mga mosunod: production of chicken egg laying, native chicken production, broiler, frozen foods, rice and feeds retailing, negosyo sa kariton, pump and paddle boat projects, carpentry ug pedicure and manicure services. Matod ni Dole Negros Oriental Field Office Officer in Charge Maria Teresa Tangkiamkong, ang mga benepisyaryo ang gipaubos usab sa basic training kabahin sa pagpalambo sa ilang bag-ong panginabuhian. Gikan dinhi sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. 1 million peso greenhouse na may hydroponics technology ibinigay sa Iloilo City Farmers Federation. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Para mapaayo ang food security sa urban kag peri-urban areas, isa ka greenhouse nga nagabalor sang 1 million pesos nga ginbutangan hydroponics technology ang ginhatag sa Iloilo City Farmers Federation. Ang pasilidad ginadumala sang Kamalig Farmers Association na nahamtang sa Haro, Iloilo City. Pagluwas sa pag-turnover sang pasilidad, naghiwat man sang Harvest Festival nga may kabilugan nga 150 kilograms sang lettuce ang na-harvest nga nagabalor sang 27,000 pesos. Suno kay Iloilo City Farmers Federation President Marivic Pastolero, dako nga bulig ang proyekto sa mga mangunguma sang kamalig, ilabi na sa ila produksyon sang lettuce. Paagi sa pasilidad, makakuha sila sang mas mataas nga volume nga makasustener sa merkado kag dagalaom nga mapalapad pa ang ila merkado sa mga hotel kag iban nga restaurants sa syudad. Ang nanimitan nga mga tikang kabahin sang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program nga kabahin sang High Value Crops Development Program. Nakatutok kini sa sustainability, innovation kag mapaayo ang seguridad sa pagkaon. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa Mindanao. Bilang ng election areas of concern sa Northern Mindanao, Davao Region at Caraga Region ipresenta ng Area Police Command. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Gipresenta sa Area Police Command Eastern Mindanao o APCEM ang mga lugar nga nahilakip sa election areas of concern sa Eastern Mindanao ug ilang kuban sa Northern Mindanao, Davao Region o Caraga Region sa pagkikinami sa Radyo Pilipinas Davao kang APCEM Operations Chief Lieutenant Colonel Ariel Acala gibutyag nini nga naa sa 126 ka mga barangay ang gipailalom sa yellow category sa tulo ka rehiyon sa maong hiyap usa ka gatos nini ang anaa sa Northern Mindanao
11 sa Davao Region o 15 sa Region 13. Samtang 227 ka mga barangay ang ana sa orange category kun asa 86 nini ang gikan sa Northern Mindanao ug 141 ang sa Caraga Region, samtang walay nabutang bisan usa ka barangay gikan sa Davao Region. Samtang dunay usa ka barangay ang nabutang sa red category kun asa naggikan kini sa Region 10. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Iligan. 750 housing unit ilalaan para sa mga mamamayan ng Iligan City sa ilalim ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pakinggan ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Gipahigayon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Iligan ang usa ka public forum para sa programang Pambansang Bayanihan sa Iligan City, kauban ng ubang ahensya sa gobyerno sa Plaza Alemania Hotel, Iligan City. Gipangunahan kini sa usa ka konsihal sa Dakbayan, Councilor Attorney Maria Paz Teresa Betsy Salsos, ang maong pampublikong forum kauban ng Housing and Resettlement Office, Department of Human Settlement and Urban Development ug ang National Housing Authority. Usa sa dako nagisgutan ang dugang nga 7 ka gatos ug 50 ka units nga housing gikan sa Pambansang Pabahay Program ni Presidente Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. na motabang sa ilang pagbalay bisan pagamay ang ilang income base sa ilang panginabuhi. Samtang gihatagan og klaro na esplikar ang giingong Pambansang Pabahay Program ni Presidente Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Dili kini hatag sa libre pero makakuha ang interesado na qualified na mukuha og unit sa barato na presyo na kaya ra sa estado sa ilang adlawang kita. Gikan sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dakuin naman natin ang Marawi. Seguridad ng mga guro sa darating na BSKE 2023 sinisiguro ng pamahalaang Bangsamoro. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Johania Yusof. Tiangka de Bangsamoro government so kakasiya pa kung mga guro a pagugubsagyang kaya pakatalingo ma-election si sa intero a Bangsamoro. Kabasay Minister Mohagar Iqbal ang Ministry of Basic Higher Technical Education o di na MBHTE, isa ko pirma ni Ranso kapasadan a inpadeiran na Commission on Elections o di na COMELEC, agupad pa ng mga opisina si sa Davao City na sigurado ni Ran ada keerasan ang mga guro sa ikukambagiran sa serbisyo amay kumama sa October 30 akap mbutwa. Makalilusaya na pad ko kapasadan so kabgikiran sa suporta training agus upad ang mga kinanglaniran ko gawa iya eleksyon. Makalilusampan ang bagay mambu ang COMELEC sa honoraria agu allowance si kumaguro ipuon sa 10,000 taman sa 10,000. Giya si Johania Yusof puon sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito na